Yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po sa Podcast Wednesday. Video podcast po tayo. Ako po si Pastor Blue Jeans para sa Kapet Kamalayan at Blue Jeans Diary. Ang Kapet Kamalayan po ay Facebook page natin. Pa-subscribe or pa-follow at pa-like naman po ako. At pa-subscribe po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa atin pong YouTube channel, Blue Jeans Diary. Okay, welcome po ulit sa ating Podcast Wednesday. Video podcast po tayo. Ang ating pong paksa sa episode na ito ay pakikiisa po natin. Tayo ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month 2021 or Pambansang Buwan ng Pamana. Ang kanila pong tema sa taong ito ay Victory and Humanity, Upholding Filipino Heritage and Identity. Ganyan po siguro yung tema sapagkat ngayon pong taon na ito ay pinagdiriwang din po natin ang quincentennial ng Victory at Mactan noon pong April 27, 2021. Ika-500 po ng paghaharap, digmaan na naganap sa pagitan ni Magellan at ng ating bayani na si Lapu-Lapu. Okay, so yan po ang ating ang tema ng National Heritage Month. Victory and Humanity, Upholding Filipino Heritage and Identity. Ito pong buwan ng Mayo ay itinakda na bilang buwan ng pamana at ito po ay iniutos ng Presidential Proclamation number 439 or 439 na may layunin na makabuo sa bawat Pilipino, sa bawat isa sa atin, ng kamalayan, respeto at pagmamahal po sa mga pamana ng ating kultura, sa ating cultural history. Na kailangan naman talaga nating i-preserve. Okay? So, bigyan po muna natin ng daan kung ano ba ang tangible at intangible heritage. Ito po yung dalawang klase ng pamana. Tangible at intangible heritage. Ang bibigyan po natin ng halimbawa maya-maya ay intangible. Kaya yun po ang ating bibigyan ng definition. Siyempre, yung tangible ay yung mga nahahawakan natin. Siguro yan yung mga kasuotan na ipinamana sa atin ng ating lahi, mga instrumento, pwedeng musical instrument, mga gamit sa bahay, diba? Sa kusina, lalong-lalo na. Pwede rin yan yung mga muog katulad ng intramuros, diba? Yung wall, mga bahay, mga building, at iba pang mga nahahawakan at nakikita natin. Siyempre, yung intangible heritage or pamana ay yung mga hindi natin nakikita pero pwede nating marinig katulad ng mga awitin, kwento, at sayaw. Yung sayaw napapanood natin. Di po ba? So ito po yung definition o pagpapakahulugan ng intangible heritage. Mula po ito sa ncca.gov.ph o yung National Commission of Culture and the Arts. Sabi nila, intangible heritage, the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting the expectations of a community insofar as they reflect its cultural and social identity. Its standards and values are transmitted orally by imitation or by other means. Sabi po yan sa UNESCO. Okay? Ang heritage po sa English, of course, ay heritage. Ayan. Sa Tagalog, siyempre ay pamana. Pero sa Bicol yan po ay pasubli. Ayan. Pasubli. Sinabing pasubli ay pahiram or ipinahiram. Okay. Sa Hiligaynon ay panublion. Pag sinabing panublion, ibig sabihin ay guardian of important or precious things. Tagapag-alaga, tagapagbantay, taga-ingat na mga mahalaga, mayayamang mga bagay na ipinamana o ipinahiram lang sa atin.
Siyempre, kapag ang isang bagay ay ipinahiram lang sa atin, wala tayong karapatang sirain yon. Wala tayong karapatang ibenta yon. Wala tayong karapatang i-alter yon. Pwede nating pagyamanin, i-preserve at pagandahin, di ba? Para ma-preserve yung original na itsura niya. Para yun din ang ipapamana kasi natin sa susunod na henerasyon, sa susunod na mga magiging tagapag-ingat nila. Ang atin pong halimbawa dyan ay yung tinatawag na hudhod, chants of the Ifugao. Mamaya, makikinig tayo. Maikli lang naman halimbawa o sample para kahit paano may sample tayo kung paano nila kinakanta o nire-recite ang hudhod. Okay? So ito po ay sa Ifugao nga, nabanggit ko na kanina, ito po ay nire-recite sa iba't ibang okasyon. Kasama dyan yung harvesting o yung pag-aani ng palay. Alam naman natin sa Ifugao, nandyan yung ating rice terraces na pamana din sa atin ng ating mga ninuno ng ating lahi. Yung weeding of rice, siguro ito yung pagtatanggal ng mga damo para mas umusbong yung palay, maging malusog. Nire-recite din po ang hudhod sa mga funeral wakes o yung mga lamay. At yung ritual nila na kung tawagin ay bogwa or bone washing. Ini-estimate po na tinataya na ito ay nandyan na sa Ifugao, na nung bago pa man mag 7th century. Ginagamit na yan o nire-recite na nila. At ito po ay binubuo ng mahigit 200 mga kwento at may 40 episode, mahahabang episode. Tinataya na baka abutin ng mga ilang araw bago matapos ang isang kwento o isang istorya. Mahaba talaga. No? At since ang Ifugao po ay hindi masyadong patriarchal, ibig sabihin, yung mga kababaihan nila ay mas malawak, mas mabigat ang role sa kanilang lipunan, kaya sila po yung nagre-recite o nangunguna sa mga mahalagang bahagi ng hudhod. Ngayon, merong konting dapat nating tignan bilang challenge or hamon sa panahon natin ngayon, sapagkat nung na-convert po ang Ifugao sa Kristyanismo, siyempre naunang dumating dito kasi ay mga Kastila, di ba? Katoliko or Catholicism. Humina po yung traditional culture. Siguro dahil nga na-convert sila, so napalitan yung kanilang mga ginagawa. Yan ang sinasabi ko na hamon sa atin ngayon, na sana ay mapag-aralan ng maigi ng mga relihiyon sapagkat meron pong mga ginagawa ang mga relihiyon sometimes, no? At ang ilang mga relihiyon na ang tingin nila sa likas o katutubong pagkakakilanlan ng isang lugar ay kaaway, kalaban, kaya dapat malupig nila yon. Ang point ko dito, sana mapag-aralan ng mga relihiyon na mag-coexist nang hindi nila nasisira at naapektuhan yung isa't isa. Makipag-coexist sila sa katutubong tradisyon at pagkakakilanlan ng mga communities o mga lugar na nararating nila. Para nang sa ganon, ma-preserve po yung yung kultura, yung tradisyon. Okay, naiintindihan natin yung approach ng mga relihiyon kasi mayroon tayong tinatawag na syncretism. Mayroon kasing positive syncretism, mayroong negative syncretism. Ang syncretismo ay yung paghahalo po ng mga paniniwala, paghahalo ng relihiyon, tradisyon, paghahalo ng relihiyon, tradisyon, practices. May bahagi na maganda siya, mayroon din namang bahagi na hindi maganda kapag nasisira na yung isa't isa, hindi kayang mag-coexist. Pero sana ay mapag-aralan ng mga relihiyon na yan, na mamuhay sila ng sabay, mag-exist sila ng sabay, dyan sa isang komunidad, kunyari, para hindi nila nasisira yung isa't isa. Plus, yung mga bata, yung mga young people ngayon, hindi na masyadong inclined o hindi na masyadong interesado sa ganitong mga katutubong pamana, di ba? Mga tradisyon. Kasi siyempre, dinagsana tayo ng mga foreign concepts, lalong-lalo na itong Korean pop culture. Hindi naman masama yan. Pero
Ang nagiging problema nga lang natin, napapag-iwanan yung ating likas na pagkakakilanlan. Lalo na itong pinag-uusapan natin ngayong mga pamana sa atin. So sana hamon ito hindi lang sa simbahan, sa relihiyon, kundi sa mga katulad nating mga educators, mga educational at government institutions katulad nga nitong NCCA na mapag-aralan kung paano po ito ipipresenta sa mga kabataan in such a way na ma-appreciate nila na kapantay ng paano nila na-appreciate yung mga bagong kultura ngayon na lumalabas. Okay, mga pagdating sa awitin, pananamit, yun nga, tangible and intangible heritage. Okay, mga awit, mga bagay, mga tula o mga kwento. Yan, yung mga nabanggit ko po kanina. So yun po ang challenge sa atin ngayon. Sana ma-preserve po natin yan para sa susunod na salinlahi. So yan ang ating halimbawa. Pakinggan po natin ang hudhod para at least mayroon tayong idea kung paano nila nire-recite itong chant na ito dyan sa may bandang Ipugaw. Yan. Tignan natin. Pakinggan natin. Maikli lang naman po ito. Hudhod. Umbangan ang banano ang bawang daya. Orang hirang bawang daya. Ay do. Ayun. So yun po. Kahit papano, napakinggan natin kung paano nila yan nire-recite. So ayun po. Sabi ko nga, napakaganda ng ating kultura. Sana ay ma-preserve natin yan at sapagkat yan ay pasubli sa atin ng ating mga ninuno ng ating lahi. At sana ang hamon sa mga relihiyon at sa mga institusyon ay mapag-aralan natin kung paano ito mas mapagyayaman pa at maipresenta natin sa mas nakababatang henerasyon na in such a way na ma-appreciate nila ng kapantay sa pag-a-appreciate sa mga modernong pamamaraan ng buhay ngayon, mga modernong awitin, mga pinapanood, maging kapantay sila. Para maipasa din nila kasi yan sa mga susunod na henerasyon. Okay. Sila kasi yung mga susunod na mga taga-pag-ingat at taga-bantay, taga-pagpayaman ng ating mga pamana or heritage. Sa susunod na linggo po, sa susunod na Wednesday, tangible heritage naman po ang atin pong pag-uusapan. Yan pong, ang gagawin nating halimbawa o gagamitin nating halimbawa ay yung Casa Manila, dyan po sa Intramuros, Manila. So abangan nyo po yan sa susunod na episode ng atin pong podcast Wednesday, dito po sa Blue Jeans Diary at Kapit Kamalayan. Okay? Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pag-antabay dito po sa atin pong podcast Wednesday. Ito po ay programa ng Kapit Kamalayan at Blue Jeans Diary. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo, susunod na Wednesday, para po sa susunod na next edition of Podcast Wednesday. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon at palagi po kayong mag-iingat upang palaging ligtas ang ating pamilya, palaging ligtas ang ating po